Asawa mo po si Kuya Eric? Ay, siya po. Sige po, papasok po kami. Hello po. April po. Si Ma'am Percy po yung treasurer po namin. Ako po yung pumupunta sa mga lugar kung saan yung mga tinutulungan po. Okay lang po mag-video. Saan po si Kuya Eric? Nasa trabaho po. Pero sabi niya, sayang. Kasi tumawag siya, pwede naman daw siya mag-video call. Hindi, mas maganda po kasi na siya yung, pwede po natin siyang puntahan. Fisher Mall po. Wala pala siya dito eh. Malayo po siya. Nasa Fisher Mall daw. Fisher Mall. Sa Fisher Mall, Galajaber. Oo. Nandito na po tayo sa bahay nila Kuya Eric Beremeo. Ano po ito? Inuupahan nyo o ano po? Bahay na po ninyo? Bahay po ng mama niya. Bahay po ng mama niya. Ayan po si ate. Ano pong pangalan niya ate? Melanie. Ate Melanie. Asawa po ni Kuya Eric. Opo. Sabi po ni ate Melanie, si Kuya Eric daw po ay nasa Fisher Mall. Nagtatrabaho ngayon. Nagmamassage po. Kasi ang gusto po kasi sana namin makita kung saan yung sinasabi niya na yung parang uupahan niya para sa pagmamassage niya. Malapit lang po yun dito. Diyan po sa malapit po sa school ng elementary. Pwede niyo po kaming samahan para po makita. Sige ate, labas tayo doon kasi ayun daw po yung mga anak ni Kuya Eric nakikinood daw po sa kapitbahay. Yung dalawang babae po. Yan po? Tatlo po sila. Ayun daw po, nakikinood sila doon. Ito daw po tinitirahan nila Kuya Eric ay bahay daw po ng nanay ni Kuya Eric. Yan po, anak nyo rin po yan? Opo, ito. Bunso po. Opo. Ilan po yung anak ninyo? 6. 6. Tapos yung panganay mo po, ilang taon na? May anak pa po yan si Eric. So, una niyang kinakasama, 3. Ang galing naman. Suporta din siya. Opo. Ano? Nag-aaral. Bali, ano po, bulag din po yung napangasawa. Wala, naghiwalay din sila ng una niyang kinakasama. Tapos nung namatay niyang asawa, yung talaga asawa niyang kinakasama. Opo. May 4 silang anak. Bali, ikaw ate, pangatlo ka na? Wow, ang galing Ayan na, si Kuya Eric daw, nakapangatlo pa palang asawa si Kuya Eric. Bali, isa inyo po, 6 ang anak nyo. Ito lang po anak. Ayan lang ang anak. Yung anak niya na 4, yun yung namatayan na asawa niya. Opo. Bali, kayong dalawa, Ate Melanie at saka si Kuya Eric, may isang anak. Ang ganda naman ng anak nyo. Saan nyo po nakilala si Kuya Eric? Sa massage po, doon din kami nagkakilala, nag-training po kami. Nag-aral po kami ng massage po. Opo, yan. Sa center. Opo. Dito rin po sa Marikina. Opo. Ay, sa ano po, dun sa Quezon din po, sa J. Perez Alarora po. Diyan sa Quezon City. Opo, dyan po kami nag-aral. Bali, ang layo pa na ng pinapasukan niya, Fisher Mall. Araw-araw po yun, araw-araw. Opo. Marikina, tapos Fisher Mall. Bali, nagko-commute lang po siya everyday. Nag-commute araw-araw po, tapos paggabi, ang ano pa doon, pagka-umulan, pagkagabi, kasi maraming tao. Kaya nga po, ang hirap. Muntik na po nga siya masagasaan. Kaso yung cane yung nasagasaan, kaya napaliko yung cane. Kaya yung paan niya, muntik na rin magulungan ng kulong. So, ayan po. Kaya, mahirap kasi ang layo po. Okay lang sana kung dito-dito lang. Kasi syempre may kapansanan po siya. Tapos niya dyan po daw sa may malapit sa school po, sa elementary. Kaya nga po. Magkano daw po ang... Opo. Magkano daw po ang upa doon? Hindi ko pa po alam eh. Yun yung balak niya sana dyan kahit na para daw hindi na siya mapalayo. Opo. Bali ano yun ate? Nasa loob ng mall? Opo, sa loob ng mall. Sa loob pala siya ng mall. Sayang kasi wala si Kuya Eric dito. Kasi gusto talaga ni Sir Ruel na makausap siya at saka ma-interview. Pumasok siya po. Kaya nga. Kasi wala naman po kami
bukas. Kaya nga po. Pambili ng bigas. Magkano po ang kinikita ni Kuya Eric sa pagmamassage? Depende po kasi yung minsan pagka kung walang tao talaga darating, wala talaga. Opo. Tapos wala naman binibigay na yung pamasahe, wala sa amin po lahat pati po. Oo. Pero pagka meron naman minsan nakatatlo, dalawa, gano'n. Opo. Pero naman po yun yung commission lang din po sa amin. Opo. Para binigyan lang din po sa amin yung kalahati. Opo. Maano pa rin kasi syempre, malayo eh. Mas maganda pa rin na kung magtatrabaho sana si Kuya Eric, yung hindi ganun yung biyahe, ang layo ng binabiyahe. Araw-araw po. Minsan day off niya, na-extra pa niya po yung para. Opo. Kaya, sayang. sipag talaga yung asawa ko na. Kasi nga po, kasi ang dami niya ring anak. Kaya, kailangan talaga magsipag dahil marami po siya. kaya nga. Marami din nag-aral po sa amin. Kaya nga po. Nung umakyat po siya sa live ni Sir Rowel, nasaan po siya nun? Andyan po nakaupo. Sayang di... Kahit po pala Sunday, meron siyang Opo. Martes po, day off niya. Martes. Ala. Kung ano sana, mapuntahan namin siya. Hindi siya mo nagtrabaho. Opo. Yun nga lang, pinagbawalan siya mag-hard, humawak ng hard, mag-stretching Opo. kasi bawal sa kanya. Dahil nga may siya nararamdaman sa likod. Opo. So, ayan po. Andito kami ngayon sa bahay nila, Kuya Eric, at ni Ate Melanie. Bahay daw po ito ng magulang ni Kuya Eric. Bali, ilan po kayong pamilya ditong nakatira? Dalawa po kami nakatira dito, yung asawa, yung kapatid ng asawa niya. Opo, opo. Kapatid po sila. Opo. Bali, 2 families daw po ang nakatira dito. Maliit lang po ang bahay nila. Ayan. Pero okay lang. At least hindi sila umuupa. Maganda sana na mapuntahan si Kuya Eric para ma-interview din po natin siya ng personal. Kaya lang wala nga ngayon. Nasa Fisher Mall. Sa Quezon City yata yun. Sisira yun. Quezon City po yung Fisher Mall, di ba po? Kasi nadadaanan po namin yun eh. Sana makausap. Ate, kung okay lang po sana. Si Kuya Larry. Kamusta Kuya? Ngayon po ang surgery mo. Sa Webes yata. Opo. Schedule. Anong masakit Kuya? Bed sore? Yung balakang ko. Kasi ano po, ikaw nga yung nilapit ni Ate ni Ma'am SP po, yung nasa Singapore. Kung ano ang gusto nga po niya, sana na matulungan ka ng team namin sa mga gastusin mo nga daw po. Bali, galing pa po kami sa Marikina, meron din po kaming tinulungan. Kayo yung sa charity. Opo. Team Rowel lipat po. Opo. Ayun yun nga po nasabi na nga po natin SP sa amin. Parang hindi na rin po kasi ako magtatagal kasi bawal po kasi mag-video dito. Meron po kasing pinapaabot si Sir Rowel sa'yo kahit pa paano makatulong sa panggastos mo. Konti lang to pero baka sa susunod magbigay po rin. Balin po siya ulit. Sa ngayon ito lang muna po yung talagang kaya. Pang gastos kahit pa paano. Yung tatay mo lang ang nagbabantay sa'yo. Hindi rin po ako pwedeng magtagal kasi hospital bawal po dito. Ano po bang sakit mo Kuya? Yun lang yung bedroll tsaka Diabetic ka daw? Hindi pa ako tinitas eh. Hindi pa. Pero ka na noon na diabetic ka? Oo. Di ba naputulan ka na ng isang paa? Sa bedsore din. Oo nga. Yun nga po kasi nakakalala nga yung bedsore. Ngayon, pag inoperahan ka saan po? Anong operahan sa'yo? Yung bedsore siya dahil patanggalin nila yung mga itim na kasi yun yung mawawala. Oo. Yeah. Sige Kuya, ayan muna yung baka kasi susunod matulungan ka ulit kasi tinandahan ka namin para ma-check namin yung kalagayan. Ayan po si Kuya Larry. Maraming salamat po. Ayan. Sir Ruel.
Ano po makatulong yan kuya sa'yo. April. Salamat kuya ha. Baka hindi ko alam kung kailan ulit ako makakapag-ano. Basta i-update ko si Ma'am SP. Hindi na lang ikaw kasi nahirap. Baka para hindi ka masyadong maano. Siya na lang kakausapin ko po. Sige kuya, lalabas na rin po ako. Magpagaling ka po. Salamat. Po. Thank you very much. Mag-ingat ka. Pagaling ka kuya Larin. Salamat po. So yan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si April's Love Official. Andito kami ngayon sa QMMC sa hospital po. Naka-admit na po kasi si Kuya Larry. Ngayon, ito po yung tatay niya. Doon sa loob, hindi po ako masyadong nakapag-video kasi bawal pong mag-video doon. Nakita ko po yung sitwasyon ni Kuya Larry. Nahihirapan po siya. Nararamdaman ko po na meron siyang masakit na iniinda kasi meron po siyang bed sore. Ayun po yung ooperahan sa kanya. Sa ngayon, nagbigay kami ng tulong kay Kuya Larry. Kaunti lang po, paunang tulong. Sana sa susunod meron pa po ulit matulong sa kanya. Ito po yung tatay ni Kuya Larry. Maraming salamat nga pala doon sa nabigay. Sana po ay matulungan niyo pa kami uli. Kasi sa Huwebes po, baka raw matuloy na yung opera. Salamat po, marami. Yan, magpasalamat po kayo kay Ma'am SP po yung nasa Singapore po nang lumapit sa amin. Maraming salamat po kay Ma'am Speed. Tsaka po kay Sir Roel Lipat. Saka kay Sir Roel Lipat. Yan. So ayan, maraming salamat po Sir Roel Lipat at kay Ma'am SP po na OFW na galing sa from Singapore po siya na lumapit sa Team Roel Lipat para po mapuntahan at matulungan natin si Kuya Larry. Sa ngayon, nagbigay tayo ng kaunting tulong. Sana masundan po ulit kasi nakita ko po yung sitwasyon nila na kailangan po nila ng tulong. At saka naawa ko kay Kuya Larry kasi hirap na hirap po siyang magsalita. Kaya hindi ko na rin siya masyadong in-interview kasi parang nararamdaman ko talaga na may masakit sa kanya. So ayan, maraming salamat po ulit sa Roel Lipat sa tulong na ibinigay mo. Sana mas marami pa pong katulad nila ang matulungan po ninyo. Sa ngayon, kami po ay aalis na po ulit tayo. Maraming salamat po ulit. Ano pong pangalan niyo tayo? Jose. Tatay Jose, ilang taon na po kayo? 59 na. 59. Paano nyo po yun pala, tanong ko lang po tayo, paano nyo po pala itatawid yung mga pangangailangan nyo, lalo na kay Kuya Larry? Kaya trabaho ka po? Oo, meron. Construction. Kaya pasulpot-sulpot nga lang. Gawa lang. Hira na kumukuha eh. May edad na eh. Opo, kaya nga po. Ganun talaga, lalo na construction, hindi palaging may gawa. So ayan, si tatay 59 years old, nagko-construction pero hindi po palaging may gawa. Siya po yung nagtataguyod kay Kuya Larry para po masuportahan yung pagpapagamot ni Kuya Larry. Kaya sana matulungan po natin si Kuya Larry. So ayan.